Kakasuhan ng mahalaan ang sino mang politikong mapapatunayang ginagamit ang Pantawid Pamilyang Pilipino program sa kanilang pangangampanya. Inihayag ito ni DSWD Secretary Dinky Soliman kaugnay ng report na umano'y tinatakot ng ilang politiko ang mahihirap na pamilya na aalisin sa talaan ng CCT program kung hindi susuporta sa kanilang kandidatura. Si Elena Luna nag-uulat. Noong nasa lalawigan ng Quezon, nagbigay ng babala si Pangulong Aquino sa mga politikong ginagamit ang Conditional Cash Transfer o Pantawid Pamilyang Pilipino program para makakuha ng boto. Dadaan po muna sila sa atin. Huwag nilang sabihin matatanggal kayo sa pagkarehistro dahil sila po ang tatanggalin natin sa pwesto. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, maaaring kasuhan ang nakaupong politiko o sino mang kumakandidato sa Mayo. Ang usapan namin sa DILG, kung incumbent at nananakot na aalisin sila sa listahan, pwede ang administrative case against the incumbent for abuse of authority. At may usapan na po kami nila SECMAR na pwedeng gawin yan basta merong maliwanag na, again, documented complaint mula po sa mga taong nakakita. Kung meron namang hindi incumbent na ginagawa po yung pananakot o kaya pagsabi ng isasama ko kayo sa Pantawid kung ako'y iboboto nyo, sa COMELEC naman po ang complaint. Ayon sa kalihim, wala sa politiko ang kapangyarihang alisin ang sinuman sa CCT program. Walang makakapag-alis ng pangalan mo, hindi si mayor, hindi si governor, hindi si congressman or congresswoman. Ang makakapag-alis lang ng pangalan mo sa Pantawid ay ikaw. Kung hindi ka sumunod sa kasunduan, hindi ka gumagamit ng pera ng tama, at ang magbubura ng pangalan mo ay DSWD. Hinihikayat ng kalihim na i-report ang mga insidenteng ganito sa kanilang tanggapan. Meron ho kaming text number 912-912-2813. Diyan po pwedeng i-text ang complaint. Mas detalyado, mas maa-actionan po namin. Sino yung politiko, anong lugar, kailan nangyari, at sino pa yung involved. Kung may involved na tao namin, even mas mahalagang malaman namin dahil ang usapan namin sa departamento, may memorandum circular akong ginawa nung pang Setyembre, suspended ka bago investigasyon. At nag-suspend na ako ng 2 tao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.